this day, O Mother of our Lord. We sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there. Wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of life. They flow in steady streams of life. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. So children, do not fear, I come to bring you good news of cheer, a joy to share to all the people of the world. As she walked, she did not touch her feet upon the ground she tread, and blades of grass never bend an inch, and blades of grass never bend an inch. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of life. They flow in steady streams of life. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa,
at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpuputyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong akit na purihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, sa mga kapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanghawa ka sa amin. Ikaw
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin, upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan nang nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat, hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't, maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin at ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing puoy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkakadakila mo ay ihahayag. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw.
lahat ng pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo kaya't nagdala siya ng pabangong nasisitilang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan at siya'y nanangis. At nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. At pinalason niya ang mga ito ng kanyang buhok. Hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, sinabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa ay 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po yung pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya, ang nagpapatunay na ipinatawad ng marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na pinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Humayo ka, ipanatag ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayo nakatayo.
Sa ating minamahal na Bishop Deogracias Inigas, Bishop Emeritus ng Diocese of Caloocan, sa ating Vicar General, Father Narsing Sampana, sa dati kong kura sa Tungkong Mangga, Father Peng Sulit, at sa aking kura sa San Miguel. Salamat po, Father Avel, sa pagpunta sa mga kaibigan, kapatid na pare, Father Alan, sa inyo pong lahat, magandang gabi. Happy Fiesta. Batiin po natin ang ating katabihan. Nakaranas na po ba kayo ng milagro? Anong klaseng milagro? Anong milagro? O nakita ninyo, yung iba sa inyo, zit, zit, zit. Di malaman ang isasagot. Ay wala nang maisagot. Sapagkat madalas kapag sinasabing milagro, nafo-focus agad ang ating pansin, halimbawa sa milagro ng paggaling sa matinding karamdaman, milagro sa pagbangon ng nakasadsad ng negosyo, milagro sa pagkasakit ng ating buhay, milagro sa pagkasolve ng isang malaking problema, milagro sa pagkapanalo ng akala mo ay talo. Wala naman pong masama sa lahat ng ito. Lahat ng ito ay milagro. Pero hindi pa natin po pwedeng isama ang milagro ng pagbabago ng isang tao. Para sa atin, hindi ba ito milagro? Hindi ba natin naranasan pa ito? Kung hindi pa natin naranasan ito, tulad ni Simon na Pariseyo sa Ebanghelyo, marami nga tayong nami-miss na mga milagro. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang isang babaeng nakaranas ng napakadakilang milagro, ang kanyang pagbabago sa awa at pagmamahal ni Kristo. Hindi po siya pinangalanan kasi kilala na siya. Public sinner siya. Kilala siya sa kanyang pagiging makasalanan. Kaya pwede nating sabihin, nagkakalyo na kumbaga ang kanyang kaluluwa, namithid na ang kanyang puso dahil sa pagkakasala. Pero dahil sa awa at pag-ibig ni Kristo at dahil na rin sa pagtugon niya dito, ang buhay niya ay nabago. Hindi ba yan isang napakatinding milagro? Parang hindi kayo kumbinsido. Hindi kasi spectacular, hindi kasi extraordinaryo. Pwede niyong sabihin, Father, kasi naman, sabi mo kasi dakilang milagro. Hindi ko lang sinasabing dakilang milagro. Sa pagninilay ko, pwedeng sabihin, pinakadakilang milagro. Habang sinasabi ko ito kanina, nako-confuse na siguro tayo. Kasi in your mind, in my mind, in our mind, pwede natin sabihin, anong panama nito? Sa pagkapagaling na ginawa ni Kristo sa napakamatitinding karamdaman ng tao. Anong panama nito? Sa pagkapalayas ni Kristo ng maraming mga demonyo. Anong panama nito? Sa pagpapatahimik ni Kristo ng hangin at dagat na nag-aalburuto. Anong panama nito? Sa pagpapakain ni Kristo ng libo-libo. Anong panama nito? Sa muling pagkabuhay ni Kristo. Anong panama ng milagrong ito? Father, parang ang laki ng agwat ng milagrong sinasabi mo tungkol sa pagbabago ng isang tao sa mga in-enumerate mong milagro. Opo, mukhang malayo talaga. But not in a sense na lahat ng mga in-enumerate kong milagro ay nasa itaas at yung milagro ng pagbabago ng isang tao ay nasa babang-baba. Hindi. It's the other way around, palagay ko. Nandito ang milagro ng pagbabago ng isang tao. Nandito yung mga milagrong in-enumerate ko. Hindi po akong may sabi niya. Si Kristo.
Ang sabi ni Kristo ay Santa Faustina na inenter ni Saint Faustina sa kanyang diary, the greatest miracles happen in the sacrament of confession. Sapagkat dito raw nagaganap ang tagumpay talaga ng Diyos at ng tao. Magkahugtong na tagumpay ng Diyos at ng tao. Sapagkat tandaan natin na ang pinakadakilang tagumpay ng Diyos ay ang pagbabagong buhay ng tao. Kaya siya nagkatawang tao para sa pagbabagong buhay na. Kaya siya namatay. Kaya siya muling nabuhay. Kaya nasa sa atin siya hanggang ngayon sa banal na Eucharistia. Sapagkat gusto niya tayong gabayan sa pagbabago upang marating natin sa tulong ng awa at pagmamahal niya ang buhay na walang hanggan. Sabi po ni San Agustin, the salvation of a soul. Of a soul, ha? The salvation of a soul in the eyes of God is a greater miracle than the creation of the universe. Isipin niyo yun. Sapagkat sa kanyang eksplanasyon, ang sandaigdigan na nilikha in time, sumulpot in time, ay mawawala din, magwawakas din in time. A saved soul, however, is saved forever. Kaya gagawin ng Diyos ang lahat para sa pagbabago ng tao. Sapagkat para sa Kanya, pinakamahalaga ito. Ito ang tagumpay niya. Kung iisipin po ninyo, sisiw lang para kay Kristo. Ang magparami ng pagkain para pakanin ng libo-libo, sisiw lang para kay Kristo. Ang magpalayas ng mga demonyo, sisiw lang para sa Kanya. Ang magpatahimik ng dagat na nag-aalburuto, sisiw lang sa Kanya. Ang iba pang mga milagro, maging sisiw din para sa Kanya. Ang likhain ng mundong ito, sisiw lang din para kay Kristo o para sa Diyos. Ang palayain ng mga Israelitas sa mga Ehipsyo, sisiw lang din para kay Kristo. Natanggapin natin siya mamaya sa banal na Eucharistia. Sapagkat kung iisipin po natin, kayang-kayang gawin ng Diyos ang lahat ng ito nang walang kooperasyon ng tao. Pero pagdating sa pagbabago ng tao, kinakailangan tayong ubuo. Ang Diyos na sa Kanyang pagmamahal ay nilikha tayo nang hindi tayo kinukonsulta sapagkat mahal niya tayo, ay hindi tayo sasagipin. Nang hindi tayo kinukonsulta dahil mahal niya, dahil meron tayong kalayaan at iginagalang ng Diyos ito. God is all-powerful, but in the face of man's freedom, iginagalang niya ito. He chooses to be weak dahil mahal niya tayo. Kaya nga tagumpay para sa Kanya kapag makikipagtulungan. No wonder, isipin po ninyo, ang sabi sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, yes, San Lucas, kasi yung mga painting sa likod ay kay San Lucas yan eh. Lost coin, lost sheep, lost son. Tinatanong ako kanina ni Father Bing, buti na-remind ako, anong painting ang ilalagay mo doon? Yung tatlo na yon. O nga, Father, diyan namin ilalagay ang lugar for confession. At sabi ko dun sa nagpe-paint, pwede mo bang i-paint yung mga banal, kasama ng mga mahal natin sa buhay na alam nating nasa langit. Una, syempre, yung mga banal na kilala natin. Pwede magsingit doon ng mga taong namatay na sa paniniwala natin ay nasa langit na. Kumbaga, nandoon sila. Ang painting ay yun, si Padre Pio, si Mama Mary, nakaharap, kasama ng iba't ibang mga tao na nasa langit na. Tapos, nandoon yung kagalakan nila na nakaharap
sa nangungumpisal sa pare. Kasi yun ang sabi ng Panginoon. Gano'n na lamang ang kagalakan sa kalangitan. Natatandaan po ninyo nung nakaraan, na-explain natin sa sermon ko. Hindi basta sinabi ng Diyos, mahal ko ang mundo, kaya ibinigay ko ang anak ko. I love the world, or for God loves the world. Ang sabi doon, for God so loves the world. Gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gano'n na lamang din ang kagalakan sa kalangitan. Hindi kapag nagbumuli yung negosyo mo, hindi kapag gumaling ka sa sakit mo, hindi kapag nasolve ang isang mabigat na problema mo, hindi kapag yung akala mong talo ka na ibigla kang nanalo, hindi yung ano mang hinihingi natin, kundi yung pagbabagong buhay natin ang nagpapasaya sa kalangitan, sa Diyos, at sa mga banal na magiging kasama natin. Hindi nga ba't ang sabi rin ng Panginoon, anong mapapala mo? Maibigay man sa iyo ang buong mundo kung ang kapalit naman ito'y kaluluwa mo. Na para bang sinasabi ng Panginoon, mangyari nang hindi ko ibigay sa iyo ang mga hinihiling mo. Basta masigurado lang na kapag namatay ka, makakasama kita dito. Tagumpay ng Diyos sa pakikipagtulungan ng tao. Tagumpay din naman ng tao sa tulong ng Diyos sapagkat, di ba sabi nga ni San Pablo, mahirap magpakabuti. Alam natin yung mabuti, pero ang ginagawa natin ay masama. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Break it down. Tingnan po ninyo yung mga bata, mga toddlers. Isa sa mga unang salitang hindi natutunan eh. Isa sa mga unang salitang, bigla na lang sasabihin, magugulat ka na, magkakatingin pa kayo mag-asawa. Akin to! Akin lang to! Mine! 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 Wala naman nagturo. Hindi mo tinuruan maging masungit. Paano nangyari yun? Bagamat walang mali siya yung bata, nakikita mo yung mansya ng selfishness, dala ng pagkakasala ng una. Ang pagiging makasalanan ay nandun na sa ating pagkatao. Kaya nga meron tayong hilig penchant sa pagkakasala. May hilig tayo, hilig sa pagkakasala. Kaya nandun yung kasabihang, tao mahina, marupok. Bukod pa, sa ginagalawan nating mundong ito, na ang dami ring mansya ng pagkakasala. Kailan na may nakita ko sa internet. Ayan o. Ba't wala? Ayan. Yung rapper, nagpa-picture siya, kasama ng 5 babae na mga buntes. At bakit? Ang sabi niya, lahat ng yan ay kanyang nabuntes. Totoo. 5 asawa? Ano ang motto mo? Ang motto mo, ang babae ang ilaw ng tahanan, kaya mentras maraming babae, mas maliwanag ang buhay. Balik po natin sa picture. Ayan. Akalain po ninyo, nag-baby shower, nagpa-baby shower siya, hindi lang para sa isa, hindi lang para sa 2, kundi para sa 5 batang magkakasabay. Happy pa silang magkakasama. At kailan ba ako nakapanood ng isang show sa TV? Sa US yun eh. Yung isang buntes, 3 yung lalaki, kinakailangan pa ng DNA testing para malaman kung sino lang yung tatay ng bata. Impactang. Sapagkat sa loob ng 24 oras, 3 nakasiping niya. Pero iyan ang mundo na ginagalawan natin ngayon. Kaya nga sinasabi ko sa mga magulang, kapag may nagpapabinyag, napakalaki ng challenge sa inyo ngayon. Ganon din sa mga mag-aasawa, napakahirap mag-asawa ngayon. Napakahirap magkapamilya ngayon sapagkat ang iisipin mo ay hindi lang yung kaligtasan mo, physically, spiritually, kundi yung kaligtasan din physically and spiritually ng mga minamahal mo. Kaya nga sabi ni San Pablo, nakapang-aalipin ang pagkakasala. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya't ang pangungumpisal ay sa tulong ng Diyos, tagumpay din ng tao.
Nung una, nandyan yung mga kabikarya ko. Medyo nag-guilty nga ako eh. Tanong ko pa, mga fathers, kailangan ba talaga sa simbahan yung kumpesyonaryo? Sabi nila, syempre! Kasi nung una may iba akong gustong ilagay eh. Also, alam niyo naman yan, nagpapakumpisal naman ako dito. Di ba? Pero kahit nagpapakumpisal ako dito, kailangan pa rin nating maglagay ng isang magandang lugar na maiinggan niya ang taong ang umpisal sapagkat yun ang lugar ng tagumpay ng Diyos kasama ang tao. No wonder umiiyak ang mahal na ina. Ano? Kasi isa sa mga iniiyak niya, ayaw magbago ng tao. Kasi parang sinasabi ng mahal na ina sa reflection ko, ang dali-dali namang magkaroon sana ng milagro, makapangyarihan yung anak ko. Ang dami niyang gustong gawin sa buhay mo. Kung makikikooperate ka lang na magbago. Hindi niyo ba napansin sa madalas na pagkapakita ng mahal na ina, umiyak siya? Ang ngiti po pwede mong ibigay kahit kanino. Pero ang iyak, ang luha, kusang tutulo para sa isang taong minamahal mo at ayaw mong mawala sa buhay. Ayaw tayong mawala ng mahal na ina. Pero yung pagmamahal niya ngayon, na ayaw niya tayong mawala, saan lang gagaling yun? Kay Kristo. Kung maawain ang mahal na ina, mas maawain ang anak niya. Kaya nga ang sabi niya dun sa isang quote na sinabi niya sa mga bata, kung pagtsatsagain pa rin kayo ng anak ko, wala akong magagawa, pagtsatsagaan ko na rin kayo. You see, yung unang tiyaga, yung unang concern, yung unang pagmamahal, galing kay Kristo. So, nakita natin, kaya po pwede nating i-paraphrase yung sinabi ko kanina na sinabi ng mahal na ina, na sinasabi rin sa atin ng Panginoon. Naiiyak ako sa inyo, mga anak. Kasi kapag nagkakasala kayo, para nyo ring pinapako. Kaya nga yung isang simbolo ng Our Lady of Lazaret, yung hammer, para nyo uri akong pinapako sa krus. Symbolic lang hindi ako makagalaw. Gusto kong gamitin ang kapangyarihan ko para bigyan kayo ng magandang buhay. Hindi lang yung buhay sa pagkakasala na good time. I want for you not just a good life, not just even a better kind of life, but the best kind of life. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined. Pero, magpagong buhay kayo. Katulad ng iniiyak ng maraming nagsisimba dito na humihingi ng milagro. Sinisigurado ko sa inyo na maraming nagpupunta dito. I should know kasi nagpapakumpisal ako. Narinig ko yung confession, nagiging counseling na, madalas yon. Ang marami yung hinihinging himala. Hindi naman yung paggaling sa sakit eh. Hindi naman yung pag-boom ng negosyo eh. Hindi naman yung pagkapanalo sa isang competition, pagkapasa sa exam eh. Madalas, nanginginig pa, umiiyak, humihigbi, sinasabi, Father, pagdasal nga natin, magbago na yung asawa ko. Magbago na yung anak ko. Isipin ninyo, napakadaling milagro yun para sa Diyos. Napakadali rin sanang milagro para sa tao. Kung titinulang ito, kung magigising lang sa katotohanan nito, kung makikooperate lang sa Diyos ito, akalain yung ang dami nating nami-miss na mga milagro. Masaya sana ang pamilya, magaan sana ang buhay kahit na may problema, saya sana. Magaan sana kahit nagtatrabaho, kahit magtrabaho ka at magnegosyo ka, 24 oras, basta okay ang pamilya. Pagurin mo na ang katawan, wag lang ang puso eh. Biruin mo yun. Biruin mo yun. Biruin mo yun. Kanina ko lang hinanda ang homily na ito at may nasasabi ko ngayon na hindi ko inisip kanina. Ito ang mensahe sa atin ngayon ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na bira ng Lazaret. Hindi totoo
na wala na ngayon nangyayaring milagro sapagkat ang Diyos ay hindi po pwedeng magbago. Kung gumagawa siya ng mga milagro ngayon, noon, walang rason para hindi siya gumawa ng milagro. Lalo pat mas kailangan natin ng milagro ngayon. Dahil mas mahirap magpakabuti ngayon. Ngayon pa ba tayo iwan ng Panginoon? Ngayon pa ba hindi gagawa ng milagro para sa ating buhay ang Panginoon? Pero kinakailangan nating tumugon. Huwag nating gayahin si Simon. Walang ganong milagrong nangyayari sa bayan natin. Kasi nakita nyo naman, kahit sino ang maakusahan o mali, wala namang umaamin. At walang ganong mangyaring milagro sa buhay natin, sa pamilya natin. Kasi may mga taong, pati na tayo minsan, ayaw nating baguhin sa tulong ng Diyos ang buhay natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito sapagkat hindi sa walang dahilan na sasabihin ng Panginoon kay Santa Faustina, ito ang napakadakilang milagro. Kung walang kasunod na mga milagro ito. Ito ang pinakadakilang milagro na kung mangyayari lang pagbabago ng tao, mas maraming mga mangyayaring milagro. Yun naman ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. ay magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Diyos ang sampo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos Pakipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ipinagdarasal ko po, hindi ang kung ano, kundi ang sino, yung tao na gusto ko sanang magbago. Sana makita niya na kung magbabago lang siya, mas magiging magaan ang buhay ng aming pamilya. Problema sa pera, maging problema sa sakit, kakayanin namin magkakasama. Wag lang yung problema sa isang tao na dapat ay kasama ko sana, kasama sana namin sa pagharap ng problema, pero mas nagpapabigat pa. Tulungan mo rin po, Panginoon, na magbago ako. Kung kinakailangan magpasensya pa ako, mas maghintay pa ako, mas umunawa pa ako, mas magmahal, mas magsakripisyo, magpatawad, gagawin ko. Pero tulungan mo po ako sapagkat may mga pagkakataon na parang hindi ko na rin kaya ito. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya na hindi nawawala sa atin ng pasensya. Siya na laging nagmamahal sa atin. Siya na naghihintay ng pagbabago natin. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin
tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag ka ring mainip. Huwag ka ring mawala ng pag-asa. Basta mag-struggle ka, lumaban ka. Pag nagkasala, bahangon uli. Huwag kang magtatagal sa pagkakasala. Avail His mercy, avail His grace, avail His love. Hindi mapapagod ang Diyos sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At hanggat may Diyos, may mga taong naghihintay ng pagbabago mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Thank God for this. Thank your family for this. This is a very extraordinary grace. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailaman, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Sa ating pananalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng mapagmahal na habag sa Kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan, ukol sa kapwa, at huwag nating silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway makadama ng mapagpagaling na presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng nagmamalasakit na Kristiyanong komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pumanaw na sa buhay na ito, naway patawarin ni Jesus na ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Lubhang mahabaging Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na mapagpatawad na tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Tinapay na nagmula sa himay na mga
mga ubas na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayuan. Inuming dulot tayo basbasan mo aming anak, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumami nawa si Kristo, Panginoon, nagmamahal. Habang inaalala, inako niyang sarili, tinapay na nagmula sa hilimay na mga trigo, sa lupa'y iniasik, magiging katawan ni Kristo sa mong ginigiling. Pagkain, buhayan at din, at alak na nagmula sa hinatas na mga ubas, na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayuban. Inuming dulot ay kaligtasan, basbasan mo amang banal, narito naming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumami nawa si Kristo,
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon na paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapagpapakinabangan kami sa iyong mga ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kailasan. Pinagkalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kailasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kailasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na mamatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po kami pagitapating lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at ina naming lahat, ang kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw.
mo kaming Indulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. sa hanggan iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi daw ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito,
hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pangalan mo siyang laging sinasumbi. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing. Inaasam na tuwinay na sa iyong piling. Sa araw-araw ng pagpusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, nag-iisang buhay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagi, lingat at yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagit, lingat mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo.
Pasasalamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabihin. Sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y ang binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. At sa'yo'y aming sasambitin. At maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pagundangan sa pagunita namin sa mahal na Birheng Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Diyos ay ibigin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Maupo muna po tayo para sa pag-aalay ng bulaklak. Gusto ko ring ihabol na pasalamatan si Kuya Jerry Ramos na I invited him pero hindi ko alam kung dumating. Siya po yung talagang nagsimula na magpagawa nito. Na nasa likod lang lagi, hindi niya pinapapanggit yung pangalan niya, pero siya po talaga. So Kuya Jerry, alam kong nanonood ka at sana nga mapanood mo. Maraming salamat sa iyo. Palakpakan natin si Kuya Gerardo Ramos. Ngayon po ay gaganapin natin ang pag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina.
sa ang pag-ibig na walang kapatan. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang wiling kong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo ang Birhen mahal sa awit at sa dasal. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Birhen ng Lazaret, salamat. Birheng mahal sa awit at sa dasal. Aming inialay ang pag-ibig walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang wiling kong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo ang panangin. Birheng mahal sa awit at sa dasal. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. Birheng mahal sa awit at sa dasal. Aming inialay
pag-ibig na walang kapantay. Sa amin. Pro nobis Sancta Dei Genetrix. Udigni efficamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficemeretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis ita morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium, maneat semper nobiscum. Pinapaalala po, may procession after this. Inaanyayahan po ang lahat. Palakpakan natin ang mahal na ina. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sing in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Send your people to a mission land. Send your people to refresh the land. Send your people to send your people with a world in hand. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears
with our minds and hearts as once they fell at the sun.